Noong ako ay nasa probinsya pa, talagang napakahirap ng buhay, hirap kumita, hirap ng aking pamilya, ng aking mga magulang, kung paano kumain, alternate yung pagkain, bigas. Kaya kumakayod ako, tutulong sa magulang, talagang sanay ako magbalat ng buto. Hanggang sa siya ay nagbinata. Naranasan ko rin yung mga impluwensya ng mga kaibigan. Nag-umpisa akong manigarilyo, patago-tago sa aking magulang. Tataka na lang yung magulang ko kung saan ako galing. Nalalaman nila sa mga kaibigan ko, sa mga anak ko na nakipag-inuman. Pero patago yung aking paninigarilyo. At nang makalaon, nagdesisyon si Lando na pumunta ng Maynila upang makipagsapalaran at magbakas sakaling makahanap ng trabaho. Sabi ko sa tatay ko, "Tay, punta ako ng Maynila. Makipagsapalaran ako." At nang si Lando ay nasa Maynila na, nakahanap siya ng trabaho. Ngunit tuwing day off niya ay nagkikita-kita sila ng kanyang mga barkadang lumuwas din ng Maynila galing ng probinsya. Pupunta ako ng dagat-dagatan dito sa lula ko. Pagdating ko dito sa lula ko, kikita-kita kami ng mga kaibigan ko na dating sa probinsya rin. Nakikita-kita kami dito at doon naman, nag-umpisa na naman yung ginagawa namin doon sa probinsya. Ngunit hindi lamang sila nagkikita-kita, mas doon naranasan ni Lando ang matinding bisyo. Doon yung mga bisyo, dumating sa point na nakapag-take na rin ako ng syrup. Doon ako talagang mas nalulung ako sa syrup. Ang syrup kasi, ang tama nito, kung tawagin dito ay warpreak, kumbaga, sabihin walang atrasan. Matindi ang syrup, yung gamot sa ubo. Tumitira ako noon ng 180 mg. Isang shot lang. At pagkatapos silang gumamit ng droga, nagiinuman sila gabi-gabi. At madalas na napapaaway si Lando. Ang sebo kasi, yung mga tamang hinala, lagi ako napapaaway. Natitigan lang. Minsan nga meron niya akong isang dinaanan doon sa Martinico. Tinitigan ako. Nilapitan ko agad. At ang buhay ni Lando ay naging masalimuot. Patuloy siya sa kanyang mga bisyo. Hanggang sa nakilala niya si Jennifer. Yung pinsan ko, meron siyang isang kaklase. Ipinakilala niya sa akin. Sabi sa akin, "Pinsan, ito yung kaklase ko. Papakilala ko sa iyo." Doon nag-umpisa yung relasyon ko kay Jennifer, kay Nene. Hanggang dumating sa punto na hindi inaasahan, nagtanan kami. Biglaan. Parang hindi namin inaasahan na dati sa punto na yun na yung pala, may pag-aasawa. Tatay ko nakaipon siya, bumili siya ng tricycle. Yung tricycle na yun yung ipinagkatiwala sa akin. Napaboundarihan niya sa akin ng 80 nung una. Dahil marami na rin akong bisyo nun, nagkaloko-loko na yung buhay ko nun, nag-iwala ng boundary.
wala na kayo maiuwi sa asawa ko. Pati yung negosyo namin, wala na. Bagsak lahat. Kasi dumating na rin sa point na sumama rin ako sa mga kaibigan ko mga sabi. Pati yung tricycle ko, ginagawa namin parang ginagamit namin sa pang-hold up. Ganun ko salimuot yung buhay ko. Hanggang sa dumating sa point na nag-addict na ako, may mga babae pa, tulungan sa bisyo, wala na ako maiintriga sa asawa ko. Talagang grabeng pahirap, talagang marami siyang naging kabit, marami siyang iba't iba. Parang naubusan na ako ng pag-asa noon. Dahil bata nga ako nag-asawa noon at the age of 16. So sabi ko tuloy na pinaparusahan ako ng Panginoon. Nagkaroon na ako ng kabit. Doon na pumasok ng talaga namang ang hirap na ng buhay talaga. Kasi may pinapakain ako sa bahay, may mga anak ako. Hinahanapan ako ng kita ng asawa ko. So inaalala ko pa yung babae. Kasi nangungupahan din kami. Nahihirapan akong budgetin yung binibigay niya. Hanggang sa dumating nga yung punto na halos 40 pesos na lang yung binibigay niya. Nahalata ko na meron siyang ibang kinanulakohang babae nung mga panahon na parang lagi na siyang wala sa bahay. Tapos maliit na lang yung ibinibigay niya sa akin na entrega, yung panggastos namin sa bawat araw. Dumadating yung point na dahil nga sa sunod-sunod yung mga anak namin na maliit, kailangan ng mga panggatas. Mahal ang mga gatas ng mga bata. Hinahanap lagi ako ng asawa ko. Minsan umuwi ako gabi, 1 oras lang, 2 oras, umaalis agad ako. Ang paalam ko sa asawa ko, mamamasada lang. Pero hindi niya alam, meron ako pinapuntahang ibang babae. Marami ako kaibigan sa Fishport na mga sidecar boy, mga utusan ko. Kasi doon kasi nangungupahan yung kabit ko doon sa market. Marami ako mga bata-bata doon. O bili ka ng ganito, punta ka sa ganito, bantayan mo si Nini, baka pupunta rito. Hanggang sa dumating sa punto na nahuli na ako. Naaktuhan kami, magkahawak kamay, magkakbay. Talagang galit na galit si Nini. Iniwan ko na sila at tumakas na ako. Yung kabit ko kasi, maraming kakilala. Mayroong pulis, nabayaw, hindi lang. Marami sila pamilya. Hinanap ako, hinanting ako. Kaya mayroon. Tumakas na ako. Pagbalik ko uli ng Maynila, naka3 buwan ako sa probinsya. Pagbalik ko ng Maynila, sabi ko sa misis ko, mababago na ako. Totoo nga, nagbago. Nagbago lang ng mga idea. Nagbago lang ng mga lugar, mas lalong lumala. Lalong lumala yung mga bisyo ko, mas lalong lumala yung mga ginagawa ko kaysa sa dati.
Tinakwil na ako ng tatay ko. Pinamalit na ng tatay ko na si Lando talaga namang salbahing anak. Alam na ng mga kaibigan ko sa probinsya, pinamalitan na rin doon na gano'n ako. Gano'n ko sa limuot ng aking buhay. Si Nene, meron siya nakilala na isang sabihin nila born again. Malapit lang sa amin. Kasi yung nakilala niya na Christian, nagpapapiling sila. So, naghahanap sila ng mga bata para sponsoran. Si Nene ay makakilala sa Panginoon. Dahil nung time na yun, puno siya ng problema dahil sa akin. Maaaring yung time na yun, doon niya idinadaing sa kaibigan niyang Christian. Tapos, hanggang sa time na yun, iyaya niya ako na dumalo sa isang gawain. Sabi ko, pwede naman akong hindi sumimba dyan na ito ako nananalangin naman ako. Pati din sa time na may Bible study sa bahay, ako nakikinig pero umaalis ako. Pag umaalis sila, napakarami kong sinasabi sa kanila laban doon sa mga sinasabi nila. Sa madalis salita, naging kaaway ko pa sila. Si Madam Rose, nako, ilang beses ko pinagsarahan ng pinto yan. Kung ano-ano mga sinasabi ko kay Pastor Joey, kung ano-ano pinagsasabi ko dyan, talagang kaaway ko sila. Dahil doon pa rin yung ano ko yung bisyo ko. Talaga naman minsan, madalas ako bangag. Ang kagandahan dito, si Nene, hindi siya sumusubok. Hindi ko alam, pagdating pala ng gabi, nag-paper niya pala ako. Pinipre-over niya pala ako. At hindi lang doon, ikinikwento niya ako doon sa mga prayer meeting na kung sino ako. So noong mga time din na yun, prayer request ni Nene doon sa kanyang mga kaibigan. So, pinapag-pray nila ako na mabago. Pero ang sabi naman ng iba, imposible na mabago si Lando. Dahil kaaway ko nga kahit pastor. Sa phase 1, meron sila isang pastor doon na tuturo sa kanila about sa theory, Biblia. Talagang pag-aaral ng Biblia. Time na nag-aaral na sila doon sa phase 1, ako yung ginawang service nila dahil tricycle, ako yung tricycle. Hindi nila sa akin, ako na lang service kasi sayang pupunta pa sa iba yung pamasahe, sa akin na lang. So sa akin, pabor sa akin kasi sigurado na mabayad sila sa akin, tinsundo. So dumating sa point na nakakailang buwan na sila, nung bandang huli, sabi nila sa akin, Lando, sama ka na sa taas, akit ka na. Sabi ko, anong gagawin ko ron? Mamamasada ako. Sabi nila sa akin, di akit ka na lang, bayaran na naman namin yung yung pamasahe, balikan So, huwag ka na mamasada, bayaran na lang namin halimbawa yung abala mo. So, nung time na yun, sabi ko, akit ako tinan mo ang tsura ko. Sabi ko kay Nene, paano to yung sigarilyo ko? Haba-haba pa. Sabi niya, tako mo na. Sa Madrid Street sumama ako doon, taas. So hindi ko alam, nung linggo na yun, bangag ako ng drugs. Hindi lang sa drugs, kundi sa alak pa. Talaga namang nangibig-ibig ako dahil sa sobrang tama ko sa drugs. Nasa akala ko, nung time na yun na ang drugs lang ang pinakamalakas ang tama. Ito na, pagdating doon, sabi ko talaga, kinakamayan ako ng marami. Ang feeling ko talaga parang sikat na sikat ako. Sabi ko, kakaiba itong mga tao dito. Hindi na iniintindi kung ano yung itsura ko. Hindi na iniintindi kung sino yung kaharap nila. Doon ko nakita na
walang pinipili itong lugar na ito. Na kahit sino, pwede nilang tanggapin. Sabi ko, totoo itong mga tao dito. Ang time na yon, natahan na, kapalakpakan na. Sabi ko, ganito ba talaga rito? So, sabi kasi ng pastor doon, lahat pwede pumalakpak, o ayaw pumalakpak, tumayo na lang. Ako naman, nakikipalakpak din, pero parang wala sa timing ang palakpak ko. So, nakakainip kasi maraming kanta. Nakakainip, maraming kanta. So, ang time na yun, pagdating sa message, doon sa mensahe na, doon na, nangusap sa akin ang Panginoon ang time na yun. Sige mga kapatid, tayo na. Nakita ko kung gaano pala ako kahalaga sa Diyos. At pero sasabi roon, nasa talata na naalala ko, doon sa Ikalawang Korinto 5:17. Ang sabi doon, ang sino ba nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na dati pagkatao, siya ay bago na. Sabi kasi doon, sabi kasi ng pastor, pagka ikaw pala ay nakipag-isa na kay Kristo, mawawala yung dati mong pagkatao. Papalit mo na ng bago. Sabi ko, ganun ba? Sabi, sa akin lang, iniisip ko lang. So, noong time na yun, inisip ko pala na makipag-isa ako sa Kanya. Nagkaroon na agad ako ng kagalakan sa aking puso. Hindi ko na alam kung bakit pa ba ako sa time na yon. Hindi ko alam kung talaga ang tama ko ay tama na ng alak o tama ng droga. Paglabas ko ng church na yun, kasama ko sila, kakaiba na yung nararamdaman ko. Ibang-iba na yung tama ko nung time na yun. Nakita ko, nung bandang huli, hindi na pala tama ng alak o tama ng droga yung nararamdaman ko. Nakita ko na ito pala ay tama ng salita ng Diyos sa buhay ko. Doon ako binago ng Diyos. Doon nag-umpisa, nagtuloy-tuloy na ako, nagtuloy-tuloy sa pagdalo sa gawain. Sabihin ng Diyos, sa tulong ng Diyos, binago ako. Ngayon po ay ginagamit na po ako sa Mirror of Hope Ministry na Botas. Dito po ako ay isang pastor. So, sundan niyo po ako sa aking pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito po nakalagay. Noon ding araw na iyon,